Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Intramuros. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa Plaza Mexico at Fort Santiago Esplanade. Mag-night update po tayo ngayon guys as of today, February 6, 2025. As you can see, umiilaw na nga po lahat ng mga lightings dito. At hindi pa nga po ito na-open sa public. Abangan na lang po natin guys kung kailan po ang grand opening ng Plaza Mexico. Yung mga balusters na bagong gawa po nila ay umiilaw na nga po. Ayan. At may CCTV din po dito naka-install. At sana nga po no, buong esplanade o buong area ay magkaroon po ng CCTV para mas secure po tayo. Ayan o, yung mga jeep na yan ay galing Malanday, Blumentritt, Recto, Santa Cruz at iba pang mga lugar. Kung gusto nyo pong mag-commute papunta dito, kung galing po kayo ng Recto or Avenida, sumakay lang po kayo ng jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. 13 pesos lang po ang pamasahe. Any of that signboard guys, dito po lahat dadaan yan. Kaya walang problema kung mag-commute po kayo papunta dito. Napaka-accessible po. At kung gusto nyo naman pong mag-LRT1, ang pinakamalapit po na station ay Central Terminal. Walking distance na lang po. Ayan po ang monument ng Plaza Mexico. Diba guys, napakaganda na no? Dami din mga water hyacinth na kalutang dito guys, oh, pati mga basura ang dami din. Ayan, same status pa rin ang stairs dito. Siguro in future makakaroon dito ng mga boat rides. At gawin siguro itong parang port. Yung mga stairs dito wala pa namang nakalagay ng mga tiles, same status pa rin. Abangan na lang po natin kung lalagyan pa ba ito ng tiles or as it is. Dito naman po na side sa gilid ng Binondo Intramuros Bridge na hagdanan, ayan po, tapos na po yung mga baluster dito na bagong install lang po. Ayan, at may mga lightings na rin, napakaganda na oh. Grabe, ang bilis. Nakasalado pa nga dito ang hagdanan ng Binondo Intramuros Bridge dahil din sa ongoing construction ng mga balusters dito. Ayan po. Time check 7 PM local time. Yan, maraming ang mga workers dito nag-overtime. Ayun naman po sa gilid ng ramp ng Binondo Intramuros Bridge, yung tatlong lamppost doon ay umiilaw na po. At sa baba nga po niya ay merong mga upuan.
Yan naman ang the iconic Binondo Intramuros Bridge. Ito naman po ang Philippine-China Friendship Monument. Same pa rin po ang status niya dito, pati mga railings na nakakadena. Siguro i-retain po nila yan as it is. Dito naman ang mga balusters, umiilaw na rin po. Pati mga lamppost at may ilan din na hindi pa siya gumagana. Pero grabe no, ang bilis. So tingnan nyo naman po, ganun po kabilis magtrabaho ang mga workers natin. Kudos po sa mga masisipag natin ng mga workers. At dito naman po sa flooring niya, ang nilagay po pala nila ay concrete pavers. Ayan po oh. Siguro po sa kahabaan nito papuntang Fort Santiago, yan po siguro ang ilalagay nila. Yan, matas-tas na rin po ang nagawa nilang wall dito. Yan po ang nilalagay nila. May mga nagko-comment nga din sa previous video natin na puro na lang daw concrete dito, wala nang mga halaman or mga puno. Siguro naman lalagyan din naman siguro nila to, at aabangan na lang po natin kasi ongoing pa naman po ang construction dito. Baka may mga areas dito na tataniman po nila ng mga halaman at lalagyan po ng mga upuan siguro dito sa gilid ng wall. Yan, dito na po tayo sa dulo ng Plaza Mexico. Ayan po, ito po yung wall ng Maestranza. At dyan po ang kanilang gate. Ito na po yung pinakadulo ng Plaza Mexico. Ayan po, as you can see, elevated nga po siya. Ayan, siguro magkakaroon din po dito ng plants.
Ayan, dito po yung gate ng Maestranza. Ayan, nag-watering po sila dito para hindi mamamatay yung mga grasses. Dito lang po na sidang na iba. Pag tumubo na yung mga grasses dito, ang ganda na po siguro tingnan. Sa mga hindi po nakakalam, ang Pasig River Esplanade ay 25 kilometers po ito from Manila Bay up to Laguna de Bay. At sa kabilang side naman po, sabi nga po sa kabilang side po ay gagawan din po ng Esplanade papuntang Laguna de Bay. Mga 25 kilometers din siguro. Plus dito sa kinatatayuan natin ay 25 kilometers, so approximately 50 kilometers po. Ganun po kalaki ang project ng PBBM admin. Sabi nga po 2030 pa daw po ito matatapos. Medyo matagal-tagal pa po. Yan guys, imagine kung sa kabilang side may ganito din na esplanade na napakaganda. Grabe, panalo. At sana nga po mapanatili nating malinis ang napakaganda nating pasyalan na pang world class. At marami nga din pong nagsasuggest na sana magkaroon daw po dito ng maraming basurahan, mga halaman at iba pa. Napakaganda din magtambay-tambay dyan sa ilalim ng beach kasi may mga upuan din. May mga nag-comments nga din na kung saan daw ilalagay dito yung ark. So far wala pa naman po akong nabilitaan na lalagyan na nga po dito ng ark. Kung meron man siguro baka doon daw po sa Maestranza. Yun nga lang po, ang Maestranza ay may kaso po pala yan against the private owner. At sabi nga po nila sana manalaw daw yung Intramuros para makuhang muli ang Maestranza kasi napagaganda po doon. Kasi katabi lang po niya ang Fort Santiago at meron pang esplanade na napaka brand new. Napakalaking space po kasi doon, no? Nakita nyo naman po na ang laki ng area doon at ginawa nga po nila ng parking area. Disclaimer lang po guys, yan po ang nababasa ko base sa mga nagko-comment sa video natin. Ayan, bumalik naman po ang Captain's Grill at Blue Point. Ayan, sila po yung dati. Umusok-usok na naman po dito. Silipin po muna natin ang viewing deck na kung saan ang alfresco dining at bazaar. Dito po tayo dadaan sa grand stairs.
Guys, ito po yung latest na update natin ngayon dito sa Fort Santiago Esplanade at Plaza Mexico dito po sa Intramuros, Manila. As of today, February 6, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.